Yun, isang magandang umaga sa inyo mga kamamaw. Ngayon pala nagpapasalamat tayo sa itaas dahil naikabit na yung natin. Pasalamat tayo sa itaas. Siyempre nagpapasalamat ako dun sa mag-asawa kay Kuya Ed, kay Mary, na nakabit na yung backyard natin. Yung natin sa backyard, yung fence. Tsaka napakasipag na mag-asawa. Inuubos na naman nila Hindi ako nakapag-vlog yung mga nakarang araw. Talagang sobrang hectic yung schedule Kaya ngayon ito na yung update ng ating backyard. Ayun na sinimot na yung mga puno. Actually tumubo na uli marami na uli yan And then yung extension ng ating backyard, which is yung parking lot ng ating sasakyan. So ito na, maano na siya, masyado na siyang malawak. Ayan. So ngayon meron doon, papasok tayo dito sa loob. Biligay na sa akin yung susi at tinuro na rin ni Mary kung yung paano tanggalin yung yung dito, yung lock dito, pag angat niya. May secret technique. So ayan, iwanan niya yung susi kahapon. Ayan. So ngayon papasok tayo sa ating extension. So lumaki na ang ating pwesto. Ayan na. Ayan na ang ating parking lot. Galing mga mama Ayan, inano na niya tong lock ng tinuro niya kung sakaling gusto kong ilak sa loob is parang ipupush lang ata ito. Pag pinush to, tsaka ito iangat para umangat siya. So at least may extra lock talaga siya pag hindi mo siya nilak doon sa labas at gusto mo lang dito sa lubang nakalak. Ito yung pinakalock niya. Yan. So siyempre lilinisin na rin natin yan kasi ating teritoryo na yan. Yung puno dito nagawa na ng paraan, talagang kinalbo na siya. Yan. Medyo madumi mga kamakaw at ilang araw nag-uulan. So ito na lang ata yung babalikan nila kung sakali. Yan. Itong fence na to. Yan yung pinakaharang ng ating backyard dati. Papalitan na yun dahil ito napakalambot na ng mga puno sa sobrang tagal na. Yun yung kinakatakot natin minsan. Sila Legend at Here nakakakita dito sa labas ng mga tambay. Yan. Ito na lang kasi itong lock na to dito. Walang yan walang susi, kaya di nabubuksan yan So ito na lang, papagbabalik na lang siguro sila kuya, papalitan na lang nila yan. Grabe laki ng panibagong palaruan si Jacob kung sakali. Hindi naman kasi pwedeng hanggang dito yung bukas. Sobrang sagad na sagad Kasi naiisip ko rin, papatanggal talaga natin kay kuya, tapos ididiretso natin hanggang dito yung backyard. Grabe, di ba? Ayun pala. Sige, papaliwanag ko na iba nakita ko. Grabe kung papatanggal natin, sasagad talaga dito. Laki, di ba? So pwede ka na nga maglagay ng basketball court dito actually. Pag wala nakapark, basketball ka lang Pwede rin yan, pwede. Lipat natin yung basketballan dito sa dito sa to. Kasi para test kahit pa paano yung dribble ko ng bola. Yan. Pero naisip ko lang naman yun. Hindi naman talaga balakan to i-open to. Lalagyan pa rin ang harang ngayon para hanggang diretsong ganyan Kasi delikado rin para sa mga alaga natin kung i-diretso nila. At least yung harang talaga dito pag pinalitan yan, mas secure yung aso na nandito sa loob. And then ayun na, naglagay na pa doon sa ibabaw, solar panel So sa ngayon hindi pa siya gumagana dahil kaya solar nga kailangan mo na ma-charge ng ng sikat ng araw. So far yung update natin sa ating backyard. Baka mamaya pag uwi ko ma-experience ko na. Hindi ko na kagabi kasi natutulog na si Mrs. Iniwan yung susi, kaya hindi ko agad nakuha. So ngayon dala ko ng susi na sa akin Ngayon, so ito na, nakalak na. Delikado rin yung pag ito nilak masyado yung pinto para makalabas yung aso kung sakaling i-open yung So ayun na, magagamit ko na mamaya ang ating parking na tayo. So secure na, hindi na tayo parang
nag-iisip-isip pag nagpa-park tayo dyan sa labas, na alam natin dito sa secure na yon, nakalock na siya. Tsaka yung kung sakaling may aayusin ako sa sasakyan, may pwesto na ako, wala lang siyang bubong, pero ibig sabihin secure na ako kahit na magsusot ako sa ilalim ng sasakyan natin. Kung may bubuting-tingin tayo dito sa sasakyan is magagawa na natin. So ngayon mga kamamo, saan pala tayo pupunta? Kasama ko pala to sila Jacob. Pupunta kami ngayon sa Canadian Tire at ibabalik ko yung switch ng nung shower namin kasi nasira, ay naputol. Bumili kami bago nung nakaraan, kaso nga lang hindi akma dun sa sa mismong shower. So dinala ko na rin yung nasirang hawakan, pati yung binili nating bago, papapalitan natin sa Canadian Tire. Syempre kasama natin si Bless ngayon at saka si ayun yung bata, gagala na naman. Yan, kasama natin dalawa. Ito yun kamaliyas ako ng binili. Malaki kasi yung niya. Ito lang pala yung sa atin, maigsi. So, yung pinagkaiba niya. Yung maigsi ang kailangan natin. Kaya kasi inuunti-unti na rin natin kasi alam mo naman pag summer time, ito na yung time na para kung sakali may mga ayusin ka dyan sa mas maganda ayusin mo na. Gusto ko na lang makita namin na inaagapan na lang. Ayan, okay na yung backyard. Naisip ko kasi nga sementado dun sa yung parking lot namin. Sana yung ilagay na pinto ni Kuya dun sa sa gitna ng sa fence tsaka tagusan nung parking lot. Sana yung door i-request ko na yung parang hanggang ibaba para pag yung basketball ring na yung stand, may tutulak ko siya dun papunta sa labas para kung sakaling maglalaro kami dito ko papark yung yung sasakyan, tapos ilahin ko na lang palabas yung basketball para yung pinagdidribola ng bola isementado kasi sementado dun sa may parking spot Ay mga mama, sige mag-drive na muna ako. Yan pala mga mama, dito pamila kami sa McDo muna. Siyempre di mawawala yung yung masarap na kape. Ewan ko ba sa McDo na to, sana naman maambunan nyo ako ng kape. Yun lang McDo, baka naman. Sarap ng dito, no ice prop. Yan, may pinambili tayo ng may pambili tayo ng kape dahil nilibre tayo nung isa sa likod kasi nung nakaraan pinamerienda ko si Kuya Ed tsaka si Mary tsaka yung dalawang anak niya, sila kasi nagkabit ng fence. Ay naiya naman ako kasi nga hindi ako makatulong at alaga ko si Jacob. Dalawa lang kami sa bahay tsaka yung mga alaga nating aso. Pinamerienda ko sila, binili ko sila doon sa Tim Hortons, doon sa pinagtatrabaho ni Bless. So ang nangyari, paraso ko blurred paraso ko na nga blurred yung camera natin ayun nga pinamerienda ko sumakto dun pala sa Tim Hortons sa kanila. Di ko alam bakit tag dito yung camera malabo yung bawal daw ang 100 pag nagbayad ka, 100 na cash, hindi sila tumatanggap. Ba't ba hindi sila tumatanggap? Hindi ko po alam. Yun may rule sila Kahit pag yung $50 ayaw din? I-check. Hindi naman po sa ayaw, pero kailangan i-check kung totoo. I see. So ngayon ibig sabihin parang ngayon napepeke, parang ganun ba? Yes, yun pero baka may ibang rason. Di rin niya alam exactly rason pero yun parang ganun ang di sila tumatanggap ng mga cash, yung mga pera dito na sa Tim Hortons na naman dito sa Miami. Sa ibang team, doon din po sa Confed Okay. So medyo nag-iingat-ingat lang din siguro sila. Baka pwede rin ganun na di natin alam. Ayoko magsalita ng tapos na may peking na wala man tayo nababalitaan dito na may peking pera dumarating dito na ibabaya dito. So yun na nga, walang pambayad. Siya yung nasa counter kasi doon siya nagwo-work
So siya naman na nagbayad. Eh ngayon binabayaran ko. Kasi syempre hiram yun. Ayoko naman ng porke tatay kapag ano eh. Kaya yun nga. Binabayaran ko ngayon. Ayaw na niya pabayad. Huwag na to. Hindi pambibili na natin ng kape. Tsaka pang gasolina. Ay pay cash. O, magkano po ate? 11.10 po. Salamat po. Okay po. Sa ate. Ganun pala sa kanila. Ayun pala sa Pilipinas, pray pala natin yung mga ibang part dun sa ano, parte ng Pilipinas, usually dun sa mga binabahang lugar. Kasi katulad yan sa amin, tumawag ako, kanakausap ko naman sila mama ko kahit paano eh. Di sila nawawalan ng kuryente. Nagpakawala ng tubig sa dam. So usual, pag nagpakawala ng tubig sa dam talaga magbabaha yan eh. Ang advantage naman mga kamamaw ng sa Hagonoy, kapag nagpakawala ng tubig sa dam at low tide, diretso lang sa dagat yung ano, yung tubig na yan. Pero pag nagsabay ang high tide tsaka yung bugso ng ano ng dam, yung tubig na napakawala sa dam talaga na matinding bahayan. Usual ganun yung nangyayari. Mga ambulansya ngayon ah. Ganun yung nangyayari sa Bulacan. Pero siyempre marami na rin ako nakikita mga kamama, matindi na talaga rin yung ano. Sana maano nila, magawa nila ng paraan. Siyempre na ginagawa naman na action. Nandiyan naman yung mga ano, marami namang masisipag na politiko dyan ano, talagang handang tumulong sa mga mamamayan. Ayun sana nga eh. Siyempre kailangan din ng di rin kailangan politiko lang ang pumigil sa pati mga mamamayan. So alam mo parang give and take kasi kung may karapatan kang magreklamo, make sure bago ka magreklamo, make sure tama din ang ginagawa mo. Para at least nakatulong din dun sa hindi para syempre baka sabihin puro politiko na lang ng sa Pilipinas yung lagi sinisita. Pero syempre di naman porke politiko at hindi nakagawa ng ano eh parang sila lang mali. Dapat itama rin ng mga mamamayan. Kaya number 1 sa pag ano nung lalo yung problema ng Hagonoy is yung tubig, ilog. Siyempre, ang ano yan, politika, di ba lagi natin sinasabi na sana mabigyang pansin yung sa baha. Hindi sa mga mamamayan ng Hagonoy or saan mang dyan sulong na malapit kayo dyan sa ilog. Huwag kayo magtatapon ng basura sa ilog. Kasi yun ang nagiging cause, bakit hindi rin mawala-wala yung baha. Kasi syempre, dagdag ano yan eh. Dagdag ano yung mga basura sa ilog eh. Kaya dapat maging ano rin kayo. Maging responsable din kayo. Maging responsable kayo sa sarili nyo para at least kayo paano mas mapaganda at mapabilis yung ano yung solusyon dyan sa ano sa baha. Yun lang nabanggit ko lang kasi syempre baka sabihin nyo diba ba't core politiko nga naman ang binabatikos syempre pati mamamayan kasi hindi lang naman sila ang ano eh responsable dyan eh. Lahat tayo may responsibilidad pagdating sa ganyan. Kaya minsan tatawa lang siguro mama ko pag minsan tumatawag ako. Nag-uusap kami about sa mga ganyan kasi usual talagang kadalasan mga ganyan pinag-uusapan namin eh. Kinakamusta ko yung kamusta na kayo dyan, ano ba yung progress dyan sa ano kasi nga yun ang issue kasi sayang yung Hagonoy, ganda-ganda ng Hagonoy tapos mabubura sa mapa ng dahil sa baha, diba? Anyway, dito na kami sa Canadian Tire. Yan. Parking na. Mabilis lang naman kami dito, papapalitan lang namin yung ano yung sa banyo para ano kasi ginagamit namin pag nagsha-shower kami yung plies eh, pinipihit-pihit lang na ganun eh. Eh madalas pa naman mag-shower to si Baby Jacob ngayon. Ayun, sige mama, let's go!
na lang bumaba. Sumama yung dalawa para sumakay lang sa sasakyan. Ako na lang ang bumaba. Ayan, papalitan natin ito. Dahil nga may binili nga tayong drinks. Bumili ako ng drinks. Kaso nga lang ano ba tayo? Wala yung ano dito, customer service. Natin wala yung customer service. Bumili nga tayo ng ng drinks. Tapos kung iwanan mo nga doon sa labas, baka mamaya mapag-tripan. Hindi natin minsan may mga times na ganyan. Makurso na dahil mamaya maano pa yung sasakyan natin. Mabilis na naman yung papakita ko lang yung receipt. Tapos punta lang ako dun sa ito. Yeah. My friend, I'm gonna return this one because it's not fit. But this is the, so I just brought the one that I needed. So maybe I can go from there to grab one of this now. Yeah, you can go and grab it. So I can grab Then you come back here. to Can I finish just the leave it? I can leave it here? paper. Yeah, you I'll go come back. here to finish the paper. Okay, sure. Thank you. Ayan na. Oh. Ang pala makakamamaw. Ayan, hindi pa nababanggit Kaso actually kasi hindi ko pa dapat sasabihin. Kaso syempre darating naman sa point malalaman niyo. Ay si Miss kasi nagiba na rin nakalipat na rin siya ng trabaho. Sa iba na siya work ngayon. Parang ang trabaho niya isa para sa opisina ng mga Yung alam niyo nakalimutan ko yung pangalan kasi ng office eh. Parang pag yung alcoholic ka, yung parang ganun yung opisina, yung noon. Parang ganun yung sa mga ganoon. Pero under pa rin siya health region. So ngayon nagkataon kasi mga kamamao. Kaya ako naman nabanggit yung misis ko parang hindi na kami nagkikita. Hindi na kami nagkikita. Ako siya nakikita ko na lang siya. Ngayong araw na to nakita ko na lang siya sa camera namin sa kwarto nung natutulog siya kaninang madaling araw. Yun ang time na nagkita na lang kami. Wala na kasi ang pasok niya is 8 to 5. So pagpasok niya tulog ako, pwera lang kung gigisingin niya ako doon kami magkikita. Tapos pag uwi niya nakapasok na ako. So Monday to Friday ang pasok niya. So it means makikita ko lang siya literally ng Friday ng hapon pag uwi niya dahil day off ako. Tapos Sabado tsaka Linggo. So 4 days hindi kami magkikita niyan. Kaya nagkakalokohan kami nila. Sabi ko ay mamimiss mo ako kasi hindi tayo magkikita. Nawala yung pwesto dito. Which number again for this one? Over there, right? Yeah, that looks like a top one, which should be over. I want to say 4th or 5th aisle from the end. Okay, sure. Thank you. Wala kasi naligaw ako. So yun, nagkakaloko kami, sabi namin hindi na tayo magkikita. Niloloko ko eh. Tapos tatanong mo, miss mo ba ako? Siyempre naman. Yan, kaya sigurado yan, pag magkita kami niya ng Friday, Saturday, magyayaya pumasyal. Siyempre, banding ba? So ito, dito na tayo. Parang ganito yung nabili natin eh. So kailangan natin ng yung manipis. Yung maigsi ang sana meron pa. Ayun. Ito yun. Ito yun. Check ko lang Ito ba yun o ito ba yun? Kasi iniinaano ko makamamo yung laki. Kasi yung itsura, ayan. Siguro ito nga yan. Dahil lang. Ang kulit dito sa malampak eh. Nakita ko mo lang ano ba yan. Paan papatok. Wala kasi tayo patungan ng hawakan ng cellphone eh. Titignan ko lang. Yun, pantay na siya. Dito mo ba? Yan. Pantay na. So ito na yun. This is the moment. Ayun na pa rin yun. Okay, tama.
Kasi lagi ko chinecheck yan. Chinecheck ko yung ano, yun nga lang nakaraan hindi tayo nakapagdala. Chinecheck kaya nga nagpalit Ikaw talaga kamamaw, niloloko kami mga manonood Chinecheck ko naman madalas. Nagkataon lang, nung bumili tayo nung nakaraan is hindi ko nadala tong sample. Tapos nagmamadali pa kami. Tapos kami pandalawa ni Miss, ayun, kami palang dalawa ni Miss namimili. Nakipili siya na ano tuloy si kamamo, sinisi pa yung asawa So anyway, ito na yan. Punta na natin. Ayan, magyaya yun. Balik natin dun sa ano, magyayang lumabas yun. Hindi ko lang alam kung saan pumunta nun. Kasi matagal lang ang buwelo sa akin yun na maghalaman daw kami. Hindi naman ako makasagot mga kamamo, alam mo yun. Dahil nga minsan yung ano ba, yung pagkakataon hindi nagkakataon. Katulad may times na gusto niya bilhin alam mo naman syempre pag ano naman kami ni Mrs. pag talagang usapang budget talagang ano yan, nagkakasundo kami yung pag sinabing ito muna pagbibigyan kita sa ganito, pero itong susunod na itong gusto mo tatanggalin natin, parang ano ba, dagdag bawas. Kung anong gusto mong gawin, meron tayong bagay, isang plano na dapat gawin na tatanggalin natin yung para yung artist yung gagastosin natin dun sa anong yun is doon na mapunta dun sa kabilang nagustuhan mong gusto mong gawin. Ganun ang usapan namin para hindi kami yung puro ano ba, puro palabas yung pera. Wala tayo. Kaya nakapamili na ang binili strawberry fritter tsaka yung pangsaan dito, panglaban ng manok dahil nga hindi nakakapagluto So ayun na lang, sakto yan pag may sinaing na kami, so makakapasok ako. Ngayon walang pasok si Bless, day off siya ngayon sa trabaho niya. Yung anak kong natin kulit. Yan. So kakabit ko pag-uwi, yung yung nabili natin dun sa shower. Para hindi na siya nahihirapan. Ang hirap din masayang din sa tubig pag ito nang ulit sa ligo gusto dire-diretso yung ng tubig kaso nga lang kung wala kang faucet, ang hirap nang hahawakan mo pa yung flies habang pinapaliguan minsan malikot to. Magkakapit na natin. Tapos maganda na rin, kagandaan ko sa manok na yun mga kamamo, yung chicken breast niyan, yung pinakagitna ng ng manok. Yun yung hinihimay ko. Ilalagay ko dun sa pagkain ng mga alaga natin. Minsan talaga inaano ko sila parang kumbaga ko na lang sa kanila yun na parang siesta time na lang nila yung pag nagpakain tayo ng alaga natin. Siyempre very good na yung mga alaga natin ngayon sa labas. Thank you man. Very good na sila ngayon dahil napepet na sila ng mga ng mga tao pag nilalabas natin. Minsan pag nakasama ko si Bless o si Mrs. nakasabay ko doon sa labas, papabidyo natin, pakita ko sa inyo kung gaano ka-excited yung dalawa pag lumalabas sila, tapos gusto silang hawakan, gusto nilang magpahawak sa mga nakakasalubong namin. Ay naku, bilis lang po ng ngayon, Wednesday na, so bukas last day, then group na naman. And then marami, busy na naman ako dito sa backyard dahil yung nakaraan ng ulan ay para napakaputik ng itsura ng backyard namin. So ayun mga kamama, pag uwi kasi namin dito wala kaming mapagparga, medyo bitin ng yung space. Sabi ko kay Bless, try natin magpark na tayo dun sa ating parking lot. Nak naman na yun, may sarili ng parking may garahe na Tapos may yung pala kung saan may bisita pala ako, may pwede na dun no. Kaso nga lang makukulit yung tao dito, baka mamaya kung nagkakasayahan doon sa backyard maano tayo mayamasita tayo So itatry ko mga kamamo yung parking paurong. Will sitting na natin. Yan, dito na tayo sa may parking lot Yan. Pihit na nga lang mo tayo, wag mo na muna paurong, paano na lang muna patay tayo. Problema dito, natataon na kung kailan ka pipihit
Padaanin muna natin to sila nanay. Hindi pala magiging problema dito pag ano sa likod. Sobrang bilis ng ano pag may dumaan eh. Kamunti ka na yung kanina yung pag-urong ko kanina nung dun sa may harapan ng bahay namin kasi may nagpark doon sa spot ko eh. Buti natingin ako sa camera, kapraso na lang mga kamama. Kasi dito ako nakatingin sa side sa side mirror, tinitingnan ko yung kanto ng ano natin eh. Antikan ko lang madali yung sasakyan doon. Tingnan natin eh. Pinarap ko eh, inano ko eh. Dito, ganito na lang ako, palabas na lang ako, paurong ako mamaya. Patulong kung paano na lang ako kay Bliss. Subok lang natin. Hindi na masasagad, wala na. Yan. So ayun mga kamamaga, dito na lang. Ito lang magiging ano natin, problema. Paglabas ng sasakyan. Try ko lang, sinample ko lang para atas alam ko yung pagpasok. Sa sideways ko nga para sigurado paglabas ko may buwelo ko kasi baka mamaya mahirapan ako eh. Ayan. Tingnan natin. Ayan, check ko ngayon kasi ako hindi ako gagaling nga masyado mag-drive. Titingnan natin ano, 10 konti pa no. Ilang magiging problema pala dito eh. Yung side ng pintong ito hindi siya pala masasagad ng ganoon. Kung masasagad siya ng ganoon mas okay. Kasi ito lang ang way ng pasukan talaga eh. Dito lang talaga ako magagaling eh. Kasi nakadiretso yun eh. So kailangan ko usog ng konti. Tatama yung ano. Ito kasi ang palatandaan ng ano sa gate. Baka tumama ito. Usog ko lang konti. Ayan, try mo sarado mo lang. Sarado maligid. I-try mo lang. Jacob! Dito lang dade. Sarado mo. So, yun yung parkings, ano. Sayang ako, may pintuan na kami dito. Dito na kami papasok nila Bless eh. Pikabo, wag nang iyak. So, ayun. Yan lang mga. Sasakto na siya. Ayan o. Nakakapag-park na. So gaya na lang pag-uwi. Pero ngayon dito ko na muna siya ilagay. Pagpasok ko na lang mamaya patulong na lang ulo ko guys. Mamaw yung palitin natin. Tapos gumagamit kami ng screwdriver ng plies para mapihit yung ano. So ngayon kabit ko na tong nabili natin. Ayun, nakabit na natin siya. Kaya na sa ano, luma na yung bahay natin eh. Okay na. Yan, nag-prepare na rin ako pagkain ng mga alaga natin eh. Kumawa lang ako dun sa manok na to. Yan, nagyan ko ng chicken breast. Tapos ito, chicken din yan. Yan, pampalasa nila kasi usual sa ano yan ay pihikan. So kailangan niya ng appetizer para ma-appetite yung ano niya na mapalakas ang kain niya. Kailangan niya ng ganoon. Ako. Pag hindi, hindi kakain. So, ganito kami dito. Mas naunang kumain yung alaga kaysa kami. Lalong-lalo na kapag may pasok ako. So, ayan, pakainin natin mga alaga natin. Ayan, sige na. Pakait na. Ano sila. So, at least tapos na ang assignment ko. Nagawa ko na yung ano. Inuuna ko kasi talaga sila tsaka sila Jacob bago ako gumalaw. Katulad yung mag-workout pa ako ng konti bago ako kumain and then ligo. Pasok na uli. 1 hour later. Yan, pasok na. Oh, kabutikan pa. Nagmadali ako kasi si Jacob eh inaantok na rin. So ginawa ko, pinaliguan ko muna siya bago ako maligo. So ayan ngayon. Kailangan pupunta tayo ngayon sa likod. Dahil doon natin tatanggalin yung lock ng ano. Sa backyard ito. Medyo inagahan ko na labas kasi nga syempre paglabas dito, sarado ko pa uli yung gate. Ito nga, ingat ako itong hawak kong gamit. Di ko pwede ipatong nandito lang tapos pinumutusan ko yung gate. Baka mamaya paglabas ko wala naman na yung gamit ko. So yun lang medyo ano ngayon. Medyo matrabaho ng konti pero at least safe na yung ano natin.
safe na yung sasakyan natin dahil may sarili na siyang taguan. So yun na ang ating backyard. Yun tayo dun sa nakikita ko yung yung gamit ko. Ay naku mga kamama, pasensya na po, nasira na kasi yung holder ng cellphone ko. Di ka to dati kasi nung nagbablog tayo, cellphone ko talaga ginagamit kong pamblog eh. Kaya kompleto yun sa wala nang nagka-videos mo tayo. Hindi ko na alam kung saan ko nailapag yung patungan ng cellphone ko, yung holder ko. Ganun ba sa so medyo matrabaho lang siya. Buksan natin ang gate. Pagka lang para natin bubuksan yan. So tanggalin ko yung susi. May routine kasi kailangan ko makuha yung routine. Kasi usual kaya ako sinasana yung routine para alam ko every time na gagawin ko pare-pares nung way nung ko, para at least wala akong makakalimutan. Kasi minsan sa sobrang busy mo din, sa amin daw dami ko iniisip mga kamama, minsan nakakalimutan ako mga bagay-bagay. So yan, madali lang naman pala siyang buksan paglabas ko ng so yun, ko yung routine ko na papasok ko muna lahat ng gamit ko bago ko umalis. Lang naman, tumatanda na minsan mamaya pag hindi ko nakabisado yung routine na to, dumating ako sa point yung baunan ko nandito pala sa likod ng hood, hindi ko pala napasok sa loob ng sasakyan. Ayan, tumawag na rin ako kay Kuya Ed, and papasalamat pa rin ako, laging pasalamat, napakaswerte namin din sa landlord namin na yun. So lalabas na muna tayo. Ayan, tumawag na rin ako kay Kuya Ed, sabi ko dito kaya mga kamama video pala ulitin ko lang muna yung Kuya sabi ko pag nilagay niyo yung pintuan dun sa in between ng backyard at ang ating parking lot is gawin niyang yung pintuan parang katulad ng gate, yung sagad hanggang ilalim, hindi siya mag-i-step kasi yung style nun parang mag-i-step ka pa pagbukas mo pinto, may isang step, parang mag-i-step ka pang gano'n. Gusto ko yung sabi ko yung diretso hanggang ibaba, para at least pag nilabas ko yung basketball stand ko dun sa may parking lot is madali lang siyang tulak. Yan, papasok na tayo. Papasalamat ako sa mga daming nangyari, daming naayos naman itong summer na to. Kaya sabihin mo sobrang busy, pasensya na kung minsan daw nakapag-vlog dahil talagang yung oras ko pero ipapasok ko ng 10 hours a day every time, di ba, every week parang 40 hours a week. Ay di 40 hours, actually kung 50 hours na 50 hours a week, di ba? Tapos may alaga ka pang bata, tapos Friday, Saturday na day off mo, ano na lahat, minsan ano na yung linis ka ng bahay, kasi may mga bagay na dapat mong habulin dahil katulad niya pag summer time kasi talagang pag sa talaga yung buong bahay, matrabaho talaga ang bilis pa naman minsan nag-uulan pa dito, ang bilis tumubo yung mga damo, tapos yung mga na-stock na gamit na from winter time na itinambak mo muna pansamantala dahil wala kang paglalagyan. Ngayon lilinisin ko lahat yun, ko yun, inuunti-unti ko yun, iba ka nabenta na nga, diba? Talagang hindi pwedeng hindi mo askasuhin at siyempre dumating sa point umaamoy-amoy din niya kasi yung iba nabasa ng nabisa ng panahon ng winter yan tag dito, nangangamoy-amoy yan. So ngayon lilinisin mo lahat, although naman kahit pa paano ngayon nalinis natin pati yung harapan ng bahay namin, nalinis ko na. Hindi ka na napapakita pag naglilinis tayo dahil wala lang time kasi kawawa mag-vlog pag yung time na ganun kasi yung oras na yun parang minamadali ko rin, wala na akong time makapag-vlog para may pakita sa mga manonood yung mga napagkaabala natin, even yung pag
ano nga nila kuya dun sa labas eh. Grabe sila eh, dalawa silang mag-asawa. Niloloko ko nga si May, sabi ko, gandang babae ni Mary, yung may-ari kasi ng bahay namin. Magandang Canadian. Magandang Canadian, pero pag nakita mo magtrabaho, talagang parang lalaki rin. Sumasabay din talaga. Silang dalawang mag-asawa nagkabit ng ano, ng fence. Tsaka pati pagpuputo lahat ng mga puno doon sa gilid, pinutol. Pangalawang puto na yun since nung dumating yung spring. Pangalawang putol na nila yun. Ganun, as in talaga naging puno na naman yung mga halaman sa sobrang ano, sobrang kapal. So ayun, pinapaganda na rin kahit pa paano siguro in the future kung sakaling benta nila yung bahay nila is maganda na ang sa amin lang, kaya natutuwa din sa amin yung mag-asawa. Maalaga din kami kahit pa paano sa bahay. Hindi namin na ano, para pinapabayaan yung ano nila, yung pwesto nila. So pag lumipat naman din kami, syempre tutulong din tayo, pipinturahan din natin yung mga pader-pader dahil hindi maiwasan may mga times na yung mga hindi mo masyado napupunasan yung mga nasa gilid, yung gilid-gilid niyan, kanto-kanto niyan. Talagang minsan eh kumakain talaga ng sobrang daming oras para kumain. Daming pulis dito ngayon. Sobrang busy mga pulis dito pag summer time. Dami din kasi magugulo. Pero kahit pa paano mga kamam, hindi naman nakakatakot dito sa ano. Yun pa pala. Ay ngayon, may packet na tayo. Speaking of nakakatakot, hindi na delikado, di ba? Hindi nga tulad dati. Tsaka may nagsasabi din sa akin, yung mga nag-comment sa akin dati sa vlog natin na lumipat ka na, delikado din sa lugar na. Eh sabi nga, may kasabihan nga na kung ano lang yung kaya mong abutin, doon ka na lang muna. Huwag natin pilitin yung bagay na ano, na hindi pa natin kaya. Kasi kung kaya na namin ni Mrs. eh hindi naman din kami magtatagal sa ganyang klaseng lugar dahil ayaw din namin yung anak namin ilumaki sa ganyang environment. Siyempre gusto namin tahimik. Marami na kaming napupuso ang lugar, pero siyempre in time bibigay ni Lord dyan. Sa ngayon hindi pa talaga kaya, kaya kung ano lang yung kaya natin hanggang doon lang tayo. Kaya masasalamat tayo, may mga nakatapat tayo na may-ari ng bahay na napakabait na pag nag-request kay binibigay agad, tapos sila pa yung nagtatrabaho. Grabe yung ano, wala akong saludo ko doon sa mag-asawa ngayon. Talagang napaka, lagi kong sinasabi, ewan ka lang kung napanood niya itong nakaraang vlog ko, di ba sabi ko, parang lagi ako natatapat sa ano, yung binibigay sa amin yung tamang tao para sa amin, yung misis. Although yung parang may times na parang may mga pagsubok na dumarating, may mga bagay na mahirap abutin, alam mo yung mga ganun. May dumarating na tao sa'yo na tutulungan ka. Pero syempre, paghihirapan namin, sisikapan namin na talagang pinagtsatsagaan namin yung mga bagay. Kaya namin naabot yung mga gusto namin maabot. Yun lang naman yung wala namang bagay na pag gusto mo trabaho, sikapan para makamit yung mga pangalan. Sarap. Sarap pakinggan. Pero syempre, hindi na dapat masarap sa rin dapat din. Alam mo mga kamamaw, at ako'y magpapaalam na at magkita-kita ulit tayo sa susunod natin vlog. Maraming salamat sa inyong panonood. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.